Ang pinakamataas na temperatura ngayon ay aabot ng 40 degrees Celsius. Lahat ng lalabas. Naku, ito na ang huli kong tubig. Kailangan kong magtipid. Sino iyon? Ang pumasok sa lupain ng nakalock na dragon. Butong dragon, isang sinaunang dragon. Isang sinaunang dragon. Diyos ko, isang dragon na gawa sa buto. Ayokong mamatay pa. Tubig. Amoy ng tubig. Tao. Bigyan mo ako ng tubig. Tubig. Wala akong tubig. Basta, isang kagat lang. Isang kagat lang, sapat na. Uhaw na ako. Ang galing mo naman. Sangkatauhan, Salamat sa iyong kabutihan. Nakapagpahu pa ako ng kaunti sa aking kapangyarihan. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan na kontrolin ang tubig. Matutulungan mo ba akong maghanap pa ng tubig? Basta't may sapat na tubig, mapagkakaloob ko sa iyo. Mas malakas pang kapangyarihan. Hiss! Nawala na. Kapangyarihan ng kontrol sa tubig. Nasaan na ang tubig dito? Bata. Nakatakas ka mula sa tagutom, di ba? Miyembro ng Nayon ng Liulin. Miyembro ng Nayon ng Liulin, bilis. Mabilis, magpatuloy ka na. Kami sa Nayon ng Liulin. Malapit nang maubos ang lahat. Walang pera. Wala na ring pagkain. Matanda. Hindi ko na talaga kayang maglakad. Pwede ba? Humingi ng tubig. Tubig, matagal nang natuyo ang ilog. 3 taon nang tuyo ang balon. Magsasaka ng Nayon ng Liulin. Tubig, 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 bigyan mo ako ng tubig, tubig, bigyan mo ako ng tubig. Ernyu, anong ginagawa mo? Nasiraan ka na ba ng ulo? Kailangan mo bang magpuyat para lang sa basang putik na tubig? Hindi kita sisihin. Ganito ang mundo. Ganito ang nakakapagod na tagtuyot. Lolo, sa baryo na ito, wala pa bang isang balon? Balon. 3 taon na itong ginagawa. Si Ernyo na batang ito. Noon, parang nababaliw na naghuhukay. Kunti lang ang nahukay niyang putik. Putik, ibig sabihin nun, sa balon doon, sa totoo lang may tubig pa. Ngunit napakalalim nito. Marahil, epektibo ang aking kakayahan sa pagkontrol ng tubig. Huwag mo nang pagsikapan. Ang balon na ito. Patay na. Inay. Yun yang. Yun yang. Ina. Mamamatay ang lupa pero ang pag-asa ay hindi mamamatay. Hindi ako naniniwala sa malas na iyan. Ang kapangyarihan sa pagkontrol ng tubig na ito. Paano nga ba talaga ito gamitin? Kailangan ko lang bang isipin ito sa aking isipan? Kailangan pa rin ba ng anumang orasyon? Tubig. Kailangan ko ng tubig. Mas kailangan ng tubig ang lupang ito. Dumating ang tubig. 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 May tunog ng tubig. May tubig na sa balon. May tubig na talaga. Tunay na tubig ito. Dumadaloy na ang tubig, dumadaloy na. Dumadaloy na ang tubig, napakaganda. Sa wakas, dumating na ang tubig. Diyos ko po. Hindi. Diyos na tao. Ikaw ang ipinadala ng langit. Upang iligtas kami, isang Diyos. Buhay na Bodhisattva. Diyos na tao. Buhay na Bodhisattva na nagliligtas sa mga naghihirap. Buhay na Bodhisattva. Maraming salamat, buhay na Bodhisattva. Salamat, salamat, mga kababayan, mga kababayan. Magsimula na kayo.
Mahal na guro, mula ngayon, ang buhay kong si Ernyu ay para sa inyo na. Kayo ang aking langit. Ipapunta mo ako sa silangan. Hindi ako pupunta sa kanluran. Ipapakuha mo ako ng aso. Hindi ako gagamit ng manok. Kung sakaling may masalungat, babagsak ang kulog at kidlat. Ay, Newer. Bumangon ka na. Ilan lang namang tubig yan. Walang dahilan para ganyanin. Mga kaibigan, mabilis, bumalik kayo at kumuha ng timba. Mabilis, halika na at kumuha ng tubig. Bumalik na at kumuha ng timba. Ako na. Ako muna. Huwag magdikit-dikit. Huwag mag-agawan. Ako ang nauna. Hoy, ayos na. Huwag na kayong mag-agawan. Ang tubig na ito, hindi ko kayo pinapayagang mag-agawan ng ganito. Kung magpapatuloy kayo, ang balon na ito ay agad na matutuyo. Wala nang tubig na maiinom kahit isa. Pumila kayo. Lahat ay ayon sa bilang ng tao sa pamilya. Pumila para kumuha ng tubig. Sa Ginoo, ikaw ang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Kung mayroong magpapauna o mang-aagaw, itapon silang lahat upang matiyak ang pagkumpleto. Narinig ba ang sinabi ng Ginoo? Maghintay sa pila. Sino mang hindi susunod sa alituntunin, huwag sisihin si Ernyu kung hindi siya kilala sa kanyang suntok. Siyang ama, yun niya ang. Kayong dalawa, maingat. Pasensya na sa inyo. Ibigay ninyo ang patas na bahagi ng tubig sa lahat. Sige, ikaw muna. Salamat. Sige, susunod na. Sunod. Salamat. Hawakan mo ito. Salamat ha. Dahil nakakita tayo ng maraming tubig. Pwede tayong magpadala ng ilan kay Gulang. Baka sakali, bibigyan niya ako ng mas malakas na mahika. Sige na mga kasama, ilagay ang tubig dito. Maaari na kayong umalis. Ang biyayang ito ay misteryoso. Ano kaya ang layunin niya? Huwag ninyong tanungin, sino ba ang magtatapang na kwestiyonin ang biyaya? Hindi pa ako tapos sa kanya. Ayos lang. Ilagay mo ang timba dito. Kapatid Long, dumating na ang tubig. Sapat na sapat ang pagkakataong ito. Napakabuti at napakalinis. Tubig na puno ng buhay. Sangkatauhan, ikaw ay tumutupad sa iyong pangako. Naibalik nito ang mas marami kong lakas. Ang lupang ito, dahil din sa muling pagkabuhay ng balon na ito, ay kahit paano'y nakahinga ng kaunti. Kapatid na dragon, talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo sa ipinagkaloob mong mahika. Hindi mo alam, ang mahikang ito, pero nailigtas ang buong baryo. May ugnayan na tayo sa pagitan mo at ko. Hindi kita bibigyan ng dragon na ito. Nakasara dito ng 300 taon. Ngayon ko lang naramdaman, ang hindi pa nararanasang gutom. Hindi mo ba gustong kumain? Ay, hindi ako masarap kumain . Ang laman ng tao ay maasim. Hahaha, walang malaking gamit ang karaniwang laman sa akin. Ako ay mula sa lahi ng dragon. Sadyang mahilig sa tubig. Ang hinahanap ay ang esensya ng tubig. Kailangan ko ng isda, sariwang isda. Ngayon ay medyo bumalik ang aking lakas. Maaari akong magbigay sa iyo ng isa pang paraan, upang matulungan kang magtagumpay. Ito ay isang sining ng paghuli ng isda. Ito ay isang uri ng komunikasyon, at kapangyarihang gumabay. Sa pamamagitan ng sining na ito, maaari mong kontrolin ang lahat ng mga nilalang sa dagat. Makinig sa iyong utos. Mas epektibo ang paggamit ng sining na ito sa mga buhay na nilalang. Mas maganda ang epekto. Pumunta ka at hanapin mo para sa akin ang sariwang isda. Nasusunog ang aking kaluluwa sa gutom. Hanapin ang isda. Kontrolin ang isda. Mukhang medyo interesanting . Ngunit ngayong tagtuyot na taon, saan ako hahanap ng sariwang isda? Dalhin mo ito palabas. Ginoo, walang magandang lugar sa baryo. Ito ang inihanda naming tirahan para sa iyo. Pasensya na at dito ka muna titira. Sige mga kasama, maraming salamat sa lahat. Gusto ko ito. Ito si Yunyang. May inihanda akong mga damit at kumot para sa iyo. Bagamat medyo luma na. Pero nalabhan na ito. Pakiusap, gamitin mo na ito ng pansamantala. Maraming salamat, Gyanji. Yun! Sabi ni Gyanji, yun, salamat sa pagligtas mo sa lahat. Ang lugar na ito para sa iyo. Medyo simple lang. Hindi. Hindi ito simple. Sapat na ako.
Salamat, yun yang. O, si Lao Sang Ernyu. May gusto akong itanong sa inyo. Saan dito malapit may isda? O kahit mga tuyong isda mula noon. Isda, mabuting tao. Gusto mo nang kumain ng isda. Naku, mahirap yan. Ito, matagal lang natuyo ang ilog. Yung putik sa ilog. Naging bato na sa init, hindi lang buhay na isda. Pati nga buto ng patay na isda, wala. Kinuha rin ng mga nagmamadaling Ruso. At giniling para kainin. Wala na, matagal nang wala. Nga. Sa loob ng daang milya dito. Mahirap nang makahanap ng maayos na isda. Pati ang may karanasang biyanan. Ganyan naman ang sinasabi nila. Hindi ba pwedeng hindi makumpleto ang pangangailangan ng buto dragon na kumain ng isda? Kahit na ganun. Ay, Li and Ren. Sa dulo ng nayon, may bahay si Zhang Laokay. Noong nakaraang tag-init, dumaan ako roon. Nakita ko mismo, yung isda nila, nilagyan nila ng asin. Tapos pinatuyo para gawing daing. Nakasabit lang sa likod ng bahay nila. Sa malaking bodega, sigurado ako dyan. Siguradong meron pa. Sa bahay ni Mang Zhang ba? Susubukan ko na. Ay, Ginoo, wag po kayong pumunta. Si Mang Zhang ay kilalang kuripot. Hindi nagbibigay kahit sentimo. At saka, ang mga tagapaglingkod sa bahay niya, sobrang mabagsik. Kailangan subukan. Pagkatapos ng lahat, ako ang nakahanap ng tubig para sa lahat. Kita rin siya doon. Makatarungan at makatwiran. Pahiram ng ilang maliliit na isda. Hindi naman siya dapat tumanggi, di ba? Hahaha. Si Li Dagwanjin pala. Narinig ko na yung balon sa nayon. Siya ang nagdala ng tubig mula sa Liulin Village. Zhang Yuanwei. Nandito po ako ngayon para makipag-usap sa inyo tungkol sa isang bagay. Kailangan ko po ng ilang tuyong isda kamakailan. Tuyong isda? Wala. Sa amin, hindi talaga kami nagtatago ng tuyong isda. Ay naku, kahit meron man. Itinatago ko iyon para sa mga oras ng pangangailangan. Ngayon na panahon, mas mahal pa ang pagkain kaysa ginto. Sinasabi mo ba na dahil nahanap mo ang tubig, swerte mo lang yan? Anong pakialam ko dyan? Zhang Yuanwei. Ay, huwag kang makipagkaibigan sa akin. Kasama ng mga pulubi at mababang uri. Nagkakasama-sama kayo. Akala mo ba espesyal ka? Tara na, dali na. Kung magpapatumpik-tumpik ka pa, huwag mo akong sisihin kung di ako magpakatino. Ahem. Opo, Ginoo. Sabi ko na nga eh. Itong si Lao Kay, hindi siya mabuting tao. Ay, tagapagligtas. Gusto mo ba na mamayang gabi ay palihim akong pumasok at magnakaw ng ilan para sa iyo? Ay, hindi na kailangan magnakaw. Masama yan. At baka madamay ka pa. Kung ganun, kung ayaw niyang kusang ibigay, maghahanap ako ng paraan. Para ang isda mismo ang lumabas. Ah. Naku po. Multo. Multo. Ginoo, Ginoo. Ginoo. Anong nangyayari? Nakakabahala naman. Ginoo, Ginoo. Lahat ng tuyo sa imbakan ay naging espiritu na. Bumangon silang lahat. Paano naman pwedeng maging espiritu ang isda? Ay nako, halika na't samahan mo ako tingnan ito. Ginoo. Dali. Huliin niyo sila. Huwag niyo silang palampasin. Ay naku. Ang daming buhay na isda. Tingnan mo, bilisan mo, tingnan mo. Naku. Ang sariwa naman ng mga isdang ito. Yun niya. Napakasagana ng enerhiya ng buhay na ito. Batang lalaki. Ganito kalala ang tagtuyot. Nakahanap ka pa ng ganitong karaming isda. Talagang ikaw ang pinili ko. Sarap. 300 taon na.
Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kasaya. Limo. Talagang ikaw ang aking swerte. Ha 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 ha. Ang iyong talino at katapatan ay karapat-dapat sa malaking gantimpala. Ngayon, nakuha ko na ito. Ang enerhiya ng buhay. Kailangan kong mag-meditate ng 3 buwan upang maingat na mapino at maibalik ang aking espiritu. Bago ako magsimula sa aking pag-meditate, bibigyan pa kita ng isang pamamaraan. Kailangan mo akong tulungan maghanap ng mataas na kalidad na jade. Pagkatapos ng 3 buwan, gagamitin ko ito para maibalik ang aking kapangyarihan. Ito ang mata ng dragon ng Diyos. Makakatulong ito sa iyo na makita ang katotohanan at direktang masilip ang pinagmulan. Gamitin mo ito para tulungan akong mangolekta ng mga jade. Para makatulong sa aking pagbawi ng kapangyarihan. Pagkatapos magtagumpay, magbibigay ako ng malaking pasasalamat. Magkita tayo muli pagkatapos ng 3 buwan. Mata ng dragon. Nakikita ang ilusyon direktang tumitingin sa pinagmulan. Ang galing naman ng sinasabi. Pero ang tanong ay, ano ang silbi nito? Wow! Mga mata sa malayo ah. Ay, yun yang. Ikaw pala. Akala ko kung sino pa ang malayo. Napakalayo mong dumating. Para lang dalhan ako ng pagkain. Guni ang yun. Salamat sa'yo. Ah! Guni ang yun, patawad. Hindi ko sinasadya. Ah, guni ang yun. Pasensya na. Ako, ay, masakit ang mata ko. Masakit ang mata ko. Salamat, mauna na ako. Ay naku. Kuya Gulong. Ang mata ng dragon na ibinigay mo sa akin. Hindi lang ito pang malayong tingin. Kundi pang penetrating vision pa. Ay naku, Kuya Butong Dragon. Ang regalong ito, sobrang nakakakilig naman. May ganito pala akong mahiwagang kakayahan. Kailangan kong subukan ito sa bayan. Para kumita ng mas marami. Para mabuhay ng mas maayos sa panahong ito. Mas mabuting makasurvive. Alainan. Dito na tayo. Sa mga mata kong ito. Hindi kayang kitain ng kahit gaano karaming pila. Ngayon, kailangan kong gawing. Ang Rui Casino ang aking unang puhunan. Ayaw mo, kuya. Gusto mo rin pumasok. Maglaro ng isang round. Earn you. Sabi mo, sa ganitong matinding tagtuyot. Ngayon, tagtuyot na sa buong mundo. Pero may mga tao pa rin, na nang-aabuso sa mga babae at bata. Sino ba ang walang utak na to? May utang, bayaran mo. Iyan ay tama at makatarungan. Gusto mong maging bayani. CJ. 10 pilak. Ikaw ang magbayad para sa kanila. Gino. Pakiusap, tulungan mo kami. Basta't handa kayong tumulong. Kami ng aking anak ay handang maging alipin para sa inyo. Bilang pasasalamat sa inyong kabutihan. Ito ang aking pamanang jade pendant. Bagaman hindi ito nagkakahalaga ng 10 tael. Ito ay isang munting tanda ng aking pasasalamat. Hiling ko na tanggapin ninyo ito. Tumulungan mo kami minsan. Alainan. Ha? Ang hinahanap ng buto na dragon ay ang jade na naglalaman ng espiritu. Baka ito na ang swerte. Wow! Di ba't ito lang ay 10 leang na pilak? Ako ang magbabayad para sa kanila. Ikaw lang. 10 tael ng pilak, ipakita mo sa akin. Kahit wala ako ngayon, pero pag pumasok ako, maaari kitang
Malaki. Ay naku. Sobrang laki talaga. Ay naku, sobrang laki. Ay, Sage ulit, Sage ulit, Sage ulit. Huling round na ito. Sige, maglaro tayo ng malaki. Nanalo na ako ng 3 beses sunod. Sa kanilang mga ekspresyon, walang masyadong pagbabago. Biglang nag-race sa huling round na ito. Siguradong may gustong gawin na panlilin lang. Pero may kakayahan akong makita ang totoo. Anong kalokohan ang ginagawa nila? Walang silbi, walang epekto. Sige, laro lang. Dahil teritoryo ito ni Tiger. Siyempre, susunod ako sa patakaran ng may-ari. Doblihin ang pustahan. Kailangan mong manalo. Kailangan mong manalo. Dalhin mo ang mag-ina. Bibigyan kita ng iba pa. Dagdagan ko ng 100 liang. Kung matalo. Matatalo. Iiwan ang mag-ina. Kailangan ko pa. Puputulin ko ang kamay mo na yan. Anong ginagawa mo, Moko? Sobrang delikado ito. Tara na, umalis na tayo. Ay naku. Hindi ko na sana ipinakita ang tapang ko. Napakabigla ko, napakabigla ko. Halatang halata na masamang tindahan ito. Walang kamay. Tunay nga akong single. Hindi tama. Mayroon akong S-ray vision. Hindi ako natatakot matalo. Natatakot na ako. Natakot ako sa kanila. Sige, laro tayo. Sino ang natatakot? Hoy, kuya mo. Huwag kang mag-alala. Ginoong Lee. Hindi na kami tumataya. Mananatili ako para bayaran ang utang. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Sigurado akong kaya kong ipanalo kayo. Alaynan. Bata, may tapang ka. Taya tayo ng numero. Kung hindi mo mahulaan, panalo siya. Grabe, ang trader ng dealer. Hulaan ang laki. May tsansa pa ang karaniwan. Na 50-50 ang laban. Pero sa hulaan ng numero, hindi ba sinasadyang pahirapan ang tao? Pero ayos lang. Para sa akin, pareho lang naman. CJ, hulaan mo na ang bilang. Alaynan. Stock ng tao. Ganito na ba kakomplikado ang mga sinaunang sugal? Pero sa mata ko, wala kang halaga. Bata. Hulaan mo. Hulaan ko, hulaan ko. Hulaan ko. CJ, kaunti. Mukhang nababaliw ka na, ha? 3 dice. Dapat 3 puntos ang makuha. Tama. Ikaw. Mukhang may galit ka sa kamay mo. Hindi ba? Tapos na ang laban na to. Siguradong wasak na. Itong batang to. Sobrang mayabang. Hindi ba, kuya mo? Tara na tayo. Huwag na tayong maglaro. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang humarang. Huwag kang mag-alala. Dahil nagkasundo na tayo. Dapat tayong magtaya hanggang sa dulo. Itong mga kamay ko, at itong mag-ina, ay tiyak na mapapanatili. Alaynan. Alaynan. Bakit? Natakot ka? Bakit nanginginig ang kamay mo? Hindi ka ba naglalakas loob na magbukas? Magbubukas pa ba si Kuya Tiger? Magbubukas. Dahil si Ginoong Lee ay nahulaan na. Ano pang dahilan para hindi buksan? Taya ng 1,000. Nanalo ako. Itong batang ito ay naglalaro ng daya. Pataasin mo siya. Ano ang balak ninyo? Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na galawin si Muje. Itong batang ito ay nagmamalaki. Saktan ninyo siya. Ikaw ang nag-imbento ng kwento. Siyempre ikaw ang hindi makatalo, di ba? Saktan mo siya. Hey, you. Isda. Anong nangyayari? Miyembro ng demonyo. Bakit? Kapag natalo ka, nagbabalik ka sa iyong salita. Wala na bang batas? Maniwala ka, babaguhin kita. Mahal na Diyos, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. CJ, sundin natin ang ating kasunduan. Pakawalan ang mag-ina, at bayaran ako ng 100 pila. Opo, sige po. Mga utang ng pamilya yan. Na walang utang. Bilisan mo, para sa Diyos. Kumuha ka ng 100 leang. Sige, pupunta na ako ngayon. Maraming salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na, bumangon ka na. Halika. Ayos lang yan. Moje,
Ang galing ng ginawa mo kanina. Medyo nakakatakot lang. Maliit na bagay lang yan. Tatanggapin ko ang bayad na ito. Kayo nga. Bumalik na kayo agad. Umalis na dito. Huwag na kayong bumalik muli. Kaming mag-ina. Babalik na kami sa probinsya para sumama sa mga kamag-anak. Ang laki ng utang na loob namin sa inyo, Ginoo. Hindi namin ito makakalimutan habang buhay. Ay! Moje, may pera na tayo. Nga. May pera na tayo. At saka, yung hinahanap ni Kuya Gulong. Nahanap na rin. Tagapagligtas. Itong mga bote at garapon. Kalawangin at sirang bakal. Ano bang pinagkaiba nito? Para sa akin, pareho lang naman. Sige, kahit ano na lang hanapin. Baka makakita tayo ng kayamanan. Ay! Hoy, boss. Magkano ang bakal na buo na ito? Ito, esan. Ito, nakita ko ito sa tabi ng ilog. Oh, kung talagang gusto ninyo, 50 sentimo. Ang gamit na ito ay sa inyo na. Esan, Ginoo. 50 sentimo, bibili ng sirang bakal na ito. Marami na tayong mapapalitan na pagkain. Hindi ito sulit. Tiethe, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking hangganan. Ay, Ginoo. Boss, 50 wen. Magandang paningin ang Ginoo. Magandang paningin ang Ginoo. Ay naku. Kahit sirang-sira, may halaga pa rin. Uy, tagapagligtas. Para saan mo ba? Gagamitin tong bagay na to. Mamaya, malalaman mo rin. Ah! Kuya! Itong bagay na to, hindi matukoy ang material. Hindi ginto, hindi pilak. Kakaiba rin ang disenyo. Patawad, mahina ang aking mata. Hindi ko matukoy kung saan galing. Pero, mukhang matagal na ito. Tagapamahala, bakit hindi mo na lang kunin ang maliit na kutsilyo? Kuskusin mo lang, malalaman mo agad. Eh! Ah! Ito ay isang meteorite na bato. Ginoon. Ano ba ang batong meteorite essence? Mukhang malakas pakinggan. Ito ang batong meteorite essence. Kahit na piraso lang ito, napakagandang materyales pa rin ito para sa paggawa ng sandata. Ginoo, ang bagay na ito. Saan mo ito nakuha? Paglikha ng kagamitan. Hindi ba? Maaaring mag-ensayo ng immortalidad sa mundong ito. Nga. May mga dragon na nga. Kaya't normal lang na makapag-ensayo ng immortalidad. O, ito ay isang pagkakataon lamang. Ano sa tingin mo, Ginoo? Magkano ang halaga nito? Bagaman bihira ang bagay na ito. Hindi ko na rin itatago sa iyo. 80 taels ng pilak. Ano sa palagay mo? Nagsisinungaling siya. Ay naku, tagapamahala. Kung wala kang tunay na intensyon. Sige, wag na lang. Ay. Sabi ng tagapagligtas, wag na raw. Hindi na ibebenta, hindi na ibebenta. Huwag kang magmadali, Ginoo. 150 tael. Hindi. 200 tael. Ito na ang pinakamataas na presyo. Ayos, nakipagkasundo na. CJ, kukunin ko na ang pilak para sa iyo. Mahal na Ginoo, napakagaling mo. 200 tael. Ang mundong ito, maaaring may mga tagapag-ayos ng espiritu. Mukhang kailangan kong bumili ng mas maraming jade para tulungan ang Dragon God na maibalik ang kapangyarihan at makakuha ng mas malakas na lakas. Ginoo, narito ang iyong pera. Halika. Ginoo. Sige, aalis na kami. Ingat kayo. Ay naku, Ginoo. Talaga namang kahanga-hanga kayo. Ay naku, Ginoo. Talaga namang kahanga-hanga ka. 50 guhiyat naging 200 tael. Hindi ako nananaginip, di ba? Yung itim na batong iyon. Ano bang kayamanan iyon? Yun ay tinatawag na meteorite essence.
Ito ay para sa mga nag-aalaga ng mga kagamitan at nag-aaral ng pagsasanay sa immortalidad. Mga materyales na ginagamit lamang para sa cultivation. Tama. Maaaring may mga cultivator sa mundong ito. Mukhang ganoon nga. Kailangan nating maging maingat sa ganitong mga bagay. Baka makatulong ito sa buto ng dragon, na mas mabilis makabawi ng mana. Maaari rin akong makakuha ng mas malakas na kapangyarihan upang protektahan ang lahat. Ang tinatawag na pagsasanay sa mga Diyos ay tungkol sa ilang mga tao na may espesyal na kakayahan. Ay, magsimula na tayo. Tingnan mo sa ibang lugar. Pagdating ng panahon, pipiliin natin yung mga may tindahan ng jade. O sige po, Ginoo. Saan mo sasabihin na pupunta? Doon tayo pupunta. Ngayon ay natuto talaga ako. Susunod kami sa inyo. Tara na. Buyot na ito ay napakasama. Hindi lang nito nakakadena ang aking katawan, kundi patuloy nitong nilalason ang pinagmulan ng aking kaluluwa ng dragon. Karaniwang tubig at pagkain, sariwang isda at enerhiya, kaya lamang pakainin ang aking mga buto, ngunit hindi malilinis. Ang sugat na ito sa pinagmulan, kailangan ko ng lilagintong snow lotus, para tulungan akong pagalingin ang aking espiritu. Lilagintong snow lotus. Ang bagay na ito ay karaniwang tumutubo sa malalalim na bundok na may espiritual na enerhiya. Namumulaklak isang beses sa 1,000 taon. Ang mga talulot ay kulay lila at gintong. Naglalaman ng pinakamalinis na kapangyarihan ng paglilinis sa pagitan ng langit at lupa, at kaya nitong itago ang bakas ng paggalaw. Hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao. Namumulaklak ito isang beses sa 1,000 taon. At kaya nitong itago ang mga bakas nito. Hindi ito makikita ng mga ordinaryong tao. Tanging ito lamang ang makakalinis sa karumihan ng aking kaluluwa ng dragon, at magbibigay sa akin ng lakas upang labanan ang pagguho ng mga tanikala. Ngunit ang bagay na ito ay may napakataas na espiritu. At kusang nagtatago, ang karaniwang paraan ay hindi makakahanap. Kailangan kitang tulungan muli. Ito ay ang Waksiju. Maaari nitong amuyin ang mga espiritu ng mundo. Kasama ng iyong buwan ng dragon, amuyin ang kanilang landas, kilalanin ang kanilang anyo. At tiyak na mahahanap mo sila. Mabilis ang oras. Hindi na kayang suportahan ng aking dragon na kaluluwa ng matagal. Sandali lang, Ginoong Dragon. Mayroon ka bang ibang bagay? Mayroon ka bang ibang bagay? Itong dragon na Diyos ay nagbibigay lamang sa akin ng bahagi ng kapangyarihan. Baka may masamang intensyon. Hindi ko pwedeng. Ganun lang basta tulungan siya. Oh, Ginoong Dragon God. Sa totoo lang. Ngayong araw ay naranasan kong malagay sa panganib. Halos akong mapatay ng iba. Pinapapunta niyo ako para mangolekta ng mga bagay ng mga Diyos. Pwede niyo ba akong bigyan ng paraan ng pag-ensayo? Para naman may kakayahan akong ipagtanggol ang sarili ko. Sige na nga. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang lihim ng Dragon God. Ito ang pinakapinagmulan kong katuruan. Makakatulong ito sa iyo upang magkaroon ng dakilang kapangyarihan. Ayos. Pinagmulan ng kaluluwa ng dragon ng purong gintong bulaklak. Oh, naiintindihan ko na. Nasira ang pinagmulan ng kaluluwa ng dragon. Kailangan ng purong gintong bulaklak para linisin ito. Mukhang hindi na kayang tumagal ang dragon na iyon. Tiate. Mas mahirap na ang misyon na ito. Buti na lang. Hindi lang kakayahan ang nakuha ko ngayon. Nakakuha rin ako ng isang paraan ng pagsasanay. Hindi ko rin alam kung itong Dragon God technique ay ano ang kayang maabot. Sige, subukan ko na ngayon. Hindi ko rin alam para saan ang mahika na ito. Ako, kaya ko palang buhatin ang ganito kalaking rebulto ng Diyos. Sa pagpasok ko sa bundok na ito, naghahanap ako ng halamang gamot na makakaligtas sa buhay. Babalik lang ako pagkalipas ng ilang panahon. Huwag kang mag-alala, mahal kong tagapagligtas. Sanay ako sa bundok na ito. Sasama ako sa'yo. Tinitiyak kong dadalhin kita ng malinaw at maayos. Ginoong Lee, sa gitna ng malalim na kagubatan, ay napakadelikado. Sa panahon ng matinding tagtuyot, mas mabangis ang mga hayop. Mag-ingat ka. Alaynan. Ikaw,
Mag-ingat ka. Maging ligtas. Bumalik ka. Huwag kang mag-alala, Yunyang. Para sa mga nangangailangan ng mga gamot na ito. At para rin sa hindi masayang ang inyong pag-asa. Sisiguraduhin kong mag-iingat ako. At babalik ng ligtas. Salain ang kalat. Hanapin ang enerhiya ng purong gintong Snow Lotus. Ernew. May kakaibang amoy doon. Isang natatanging amoy. Ano iyon? Hindi ko rin masabi ng malinaw. Pero, malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa Purple Gold Snow Lotus. Purple Gold Snow Lotus. Tara na tayo. Engong, sumunod ka sa akin. Ako ang magbubukas ng daan. Ay. Parang mas malinaw ang amoy. Ernew. Tara, doon tayo maglakad. Hoy hoy hoy. Ginoo, kung lalalim pa tayo. Mapanganib na iyon. Narinig ko na may mga oso rito at malalaking hayop. Hoy, tumigil ka. Dayuhan, lumayas ka. Ito ay iniwan namin para sa aming kaligtasan. Mag-ingat ka, hindi kilala ng pana ko ang tao. Ikaw. Ano ang balak ninyo? Hindi kami nandito para magnakaw ng pagkain. Tietse, sino ba ang maniniwala? Ngayon, kung hindi dahil sa pangangailangan, sino ba ang papasok sa bundok ng kamatayan? Tingnan ko kayo na parang malambot ang balat. Hindi ba kayo mga mayayamang tagabayan? Na ipinadala para mangolekta ng balat. Mga kapatid na mga ngaso, hindi kami narito para agawin ang pagkain. O para sa mga balat ng hayop. Ako si Limo, pumasok sa bundok para lamang maghanap ng isang gamot na makakapagligtas ng buhay. Gamot, mukhang peke ito. Anong halamang gamot ang mas mahal pa kaysa buhay? Para bang nag-imbestiga kayo rito? Mga kapatid, ilahin ninyo sila palabas. Bakit hindi na ako makagalaw? Ikaw ba ay isang diwata? Kuya, may bata ba kayo sa bahay? Di pa umaabot ng 7 o 8. Siya, may sakit bang hindi na magagamot? Ikaw, paano mo nalaman? Talaga kang parang diwata. Ako ay isang ordinaryong magsasaka lamang sa ilalim ng bundok. Naghahanap ng mga halamang gamot. Alam ko pa nga, na ang anak ninyo, hindi basta-bastang sakit. Kundi isang uri ng madilim na lamig at nakamamatay na lason. Ngayon ay nakatulala at hindi na gumagalaw. Nakahimlay sa bahay. Naghihingalo. Karaniwang gamot na inireseta ng doktor. Kapag ininom, parang bato na nahulog sa dagat. Talagang walang silbi. Alam ko rin. Malalim na ang pagkalaso ng anak mo. Nasa bingit ng kamatayan. Kung wala ng tamang lunas. Takot ako. Hindi ito tataga ng 3 araw. Takot ako. Hindi ito tataga ng 3 araw. Ito. Ikaw. Matutulungan mo ba ang anak kong si Shan? Mahal na tagapagligtas, iligtas po ninyo ang anak ko. Ako po ay isang mga ngaso mula sa mga bundok na ito. Basta't maligtas lang ang anak ko. Handa akong isama ang mga kapatid ko. At kilalanin kang aming pinuno. Mahal na tagapagligtas, iligtas po ninyo ang anak ni Kuya Shai. Handa kaming kilalanin kang aming pinuno. Ako lang ang maghahanap ng Purple Gold Snow Lotus. Kailan kaya? Para mapadali nilang tumulong sa akin. Dalhin mo ako para makita. Marahil. May pag-asa pa, Mang. Nakamain siya ng nakalalasong prutas sa gubat. Tumingin ang manggagamot at umiling. Sabi niya, maliban na lang kung makahanap ng alamat na pulang kabute, upang labanan ang lason sa lason. Marahil ay mayroon pang kaunting pag-asa. Pero sinubukan na naming hanapin. Sa mga kalapit na bundok. Wala pa ring bakas makita. Alam niyo ba kung ano ang hitsura ng pulang dugo na lingsi? Hindi ko alam. Hindi ko pa ito nakita. Paano ko ba ito hahanapin? Ah, nga pala. Pwede kong gamitin ang loob ni Shanzi, na malamig at nakalalasong enerhiya. Para hanapin ang bagay na makakapag-alis, ng naglalagablab na buhay na sigla. Ano kaya ang ginagawa ng makalangit na tao? Hindi ko alam. Mukhang medyo baliw siya. Sabi mo, talagang magaling siyang magpagaling kay Shanzi. Huwag kang magsalita. Huwag istorbohin ang aming tagapagligtas. Gusto niyo pa bang iligtas si Shanzi? Huwag kang magsalita. Kailangan nating maniwala sa Diyos. Alam ko na kung saan ito. Sundan mo ako. CJ.
Nakatalikod sa malamig na lugar. Bihira ang buhay dito. Doon yata iyon. Sige, lakad na. Tara. Kuya, tingnan mo. Ah, pulang dugo na lingsi. Nahanap na ng immortal. Tara. Immortal, tingnan mo. Immortal. Bilisan mong tingnan. Ito ba ang pulang dugo na lingsi? Pulang-pula ang kulay. Sariwa ang lasa. Ito ang pulang dugo na lingsi. Maliligtas na si Shanzi. Hahaha, maliligtas na si Shanzi. Ginoo, napakagaling mo. CJ, dahil nahanap na natin. Magsimula na tayong bumalik para iligtas si Shanzi. Tandaan mo. Huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Huwag mag-alala. Basta't maibalik ko ang aking anak. Ako at ang mga kapatid ko ay handang sumuong sa panganib. Sadyang handang mamatay. Tumayo ka. Tayo. Agad, bigyan mo si Shanzi ng inumin. Itay, inay. Ay, Shanzi. Gising ka na. Salamat sa Diyos na iniligtas ang buhay ng aking anak. Ako'y may mata ngunit walang pangunawa. Na nakasakit sa inyo, Ginoo. Misteryo. Simula ngayon, ako'y magiging inyong alipin. Ang buhay ko, si Shimen, ay para sa inyo, Ginoo. Ngunit kung may utos, kahit sa bundok ng mga espada o apoy, walang alinlangan. Halika, walang kailangan ng formalidad. Sa totoo lang, ang pagdating ko ngayon, ay para hanapin ang lilagintong Snow Lotus. Palagi kayong naglalakad, sa loob ng mga bundok. Narinig mo na ba? Na ang aming tagapagligtas ay naghahanap ng Purple Gold Snow Lotus. Iyan ay isang alamat na espiritual na bagay. Si Kuya Shai, narinig mo na ba ito? Anumang pahiwatig, ay napakahalaga para sa akin. Ayon sa alamat, ito ay nasa paanan ng bundok sa Hilaga. May isang lawa ng buwan. Ang lotus ay tumutubo sa gitna ng lawa. Pinapalakas ito ng liwanag ng buwan. Hindi ito nakikita o nahahawakan ng mga tao. At ayon sa alamat sa lawa, may mabagsik na halimaw ang Enshujyo na nagbabantay. Napakadelikado. Enshujyo. Nakakakilabot pakinggan. Tagapagligtas, ngayong alam na natin na nasa lawa ng buwan. Alam din natin na may malamig na halimaw ng tubig sa loob. Mas mabuti na ito kaysa magpalaboy-laboy tayo na parang mga langaw. Na walang direksyon, di ba? Tagapagligtas, malaki ang utang na loob ko sa inyo para sa anak ko. Mapanganib ang lugar ng buwan na lawa. At may mga mabagsik na hayop na naninirahan doon. Ako si Shemeng, pamilyar sa mga daan sa bundok. Handang gabayan ang Ginoo. Pumunta kasama ninyo. Ang dalawang kapatid kong ito ay magagaling din sa pakikipaglaban. Mas marami, mas malakas ang tulong. CJ, kaya't pasensya na, Kuya Shai. At sa inyo rin, mga kapatid. Sa ating paglalakbay na ito, tiyak na mas malaki ang ating pagkakataon. Maaari tayong magkasamang pumunta. Ayos. Ingatan mo si Shanzi. Matutulungan kong mahanap ang purplong bulaklak ng yelo at babalik na. Bumalik ka na agad. CJ. Nakita na, nasa gitnang pulo ng lawa ang bulaklak ng yelo. Pero itong nasa ibaba, hindi maliit ah. Mag-ingat kayong lahat, may bagay sa ilalim ng tubig. Iyon ang malamig na dragon. Ano ang gagawin, Ginoo? Ginoo, kailangan may magpalihis sa halimaw na iyon. Medyo magaling ako sa pana. Pwede akong pumuwesto sa magkabilang gilid kasama sina Kuya Enyu. Gamitin ang malayo ang pag-atake para ilihis ang atensyon nito. Sige, susundin namin si Kuya Shai. Enyu, gumawa ka ng malaking ingay. Kuya Shai, kayo naman, gamitin ninyo ang mga pana para sa tumpak na pagbaril. Galitin ninyo ito. Pagdating ng oras, dagdagan ko pa ng kaunting sangkap. Sangkap, marunong akong manghuli ng isda. Pagdating ng oras, papatnubayan ko ang mga isda para tumulong sa laban. Kapag naakit sila, kukunin ko ang lotus. Ay, ayos.
O ay, malaking salot. Nandito ang lolo mo. Halika, halika, kainin mo ako. Mahabang insekto, pangit na nilalang. Tingnan mo ang mga lolo mo nandito. Mabilis, dumating ka at mamatay. Nilalang sa tubig. Makinig sa aking utos. Guluhin ang kanilang isipan. Guluhin ang kanilang pandinig at paningin. Sino ang may ganang guluhin ang aking mapayapang panaginip? Ay naku, aking mahal na ina. Bakit ganito kalaki ang bagay na ito? Kapatid na Shimen, tumakbo ka na, huwag kang lumingon. Palitan ang pagbabantay habang umatras. Ilahin mo siya sa mababaw na bahagi. CJ, kontrolin ang kilos niya. Huwag kang natataranta, Ernyu. Mabilis, halika na, mga kaibigan. Dito kayo. Mga espiritual na bagay. Sundin mo ako. Itataas ang bulaklak ng yelo. Ihatid sa aking kamay. Salamat, kapatid na isda. Ay, ulo. Nakuha na ni Ginoong Li. Hahaha. Siyempre si kuya mo pa rin. Matalik na tao. Nangahas magnakaw ng banal na lotus. Mag-ingat ka, Ginoo. Salot na dragon. Ang bagay na ito ay isang pinakamalinis na banal na bagay. Mas may tunay na kapangyarihan ng dragon. Sino ka para dumungis? Ng kapangyarihan ng dragon. Paano ito posible? Sino ka talaga? Ang bagay na ito ay may ugnayan sa akin. Ngayon ay kukunin ko na ito. Ito ay itinadhana ng langit. Pinagbigyan kita dahil mahirap ang iyong pagprotekta. Hindi ko kukunin ang iyong buhay. Umatras ka na. Ay, sige, sige, sige. Napakagaling mo talaga, tagapagligtas. Hindi ko inakalang ang malaking halimaw na ito. Talagang napalayas mo. Tagapagligtas, napakamakapangyarihan mo talaga. Ngayon, ako si Shimeng, ay talagang humanga na. Kanina ay napakadelikado ng sitwasyon, at wala kaming magawa para tumulong. Talagang nakakahiya. Ang mga kapatid ay nagsikap na pigilan sila. Hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon. Kung hindi dahil sa inyo, mahihirapan din akong makuha ito. Dahil nakuha na ito. Magsimula na tayong umalis. Ito ay isang delikadong lugar, di ba? Ay, CJ. Hindi ko alam kung anong klaseng purong bulaklak ito. Pagkatapos kong ibigay ang dragon na iyon, ano ang ibibigay nito sa akin? Hindi naman ako kakainin nito, di ba? Ay. Dahil ang Snow Lotus na ito ay kapakipakinabang para sa kanyang pagsasanay. Tiyak na makakatulong din ito sa akin. Kung kukuha ako ng isang piraso nito, dapat hindi ito madiskubre. Nakapag-akyat na ito sa Dragon Claw. Nakakagulat na mayroong pagsulong sa Dragon God Technique. Talagang kapakipakinabang ang bulaklak ng yelo na ito. Ang natitira ay sapat na para sa dragon na iyon. Ang bulaklak ng yelo na ito. Sa ngayon, ang halaga ko ay umabot na sa hangganan. Walang silbi ang patuloy na pag-aaral nito. Wala na ring silbi. Ibigay na lang ito sa dragon. Ngunit, matagal na akong nag-aaral. Medyo pagod na ako. Ipamigay mo na lang kapag nagising na siya. Limo, nahanap mo na ba ang Snow Lotus? Nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Hindi ko inakala na ang dragon na ito ay makakapasok pa sa aking panaginip. Mukhang ang kapangyarihan niya ay lalo pang lumalakas. Lilangyebe ng lila at ginto. Dalisay na kapangyarihan ng paglilinis. Ibigay mo na sa akin. Napakabuti nito. Limo. Ang aking pinagmulan ng kaluluwa ng dragon ay ganap ng nalinis. Ang tanikala ng tagtuyot na ito. Nakapigil na ako ng halos kalahati nito. Sayang, parang hindi kumpleto ang Snow Lotus na ito. Kung hindi siguro, kaya kong tuluyang pigilan ang mga tanikala na ito. Ginoong Dragon God. Ang dahilan kung bakit hindi kumpleto ang Snow Lotus na ito ay dahil may isang dragon na nagbabantay dito. Ginoong Dragon God, baka pwede mo akong bigyan ng mas makapangyarihang mahika.
Sa ganitong paraan, mas magagawa kong tulungan kang maghanap ng mga bihirang yaman. Sige na nga. Sa pamamagitan lamang ng bulaklak ng nyebe, hindi ko maiiwasan ang tunay na panganib. Nakatulong ka sa paghahanap ng bulaklak ng nyebe. Kaya't bibigyan kita muli ng isang kapangyarihan. Upang ganap na makawala sa mga tanikala. Kailangan itong sirain, ang pangunahing simbolo ng pagkakagapos. Ang tatak na ito ay napakamadilim at masama. Ito ay nagmula sa kapangyarihan ng Drought Demon. Matibay at hindi matitinag. Karaniwang mga banal na bagay ay agad na nasisira kapag nahawakan. Nararamdaman ko ang tanging makakapigil na makabasag sa tatak na ito. Ito ay isang espada na naglalaman ng puwersa ng purong yang na kayang sirain ang kasamaan. Piraso ng saoyang na espada. Nakatago ito sa nayon. Hanapin mo ito, Limo. Hanapin mo ito. Dalhin mo sa akin. Sa ganitong paraan, makakamit ko ang tunay na kalayaan. Pwede ba? Bigyan mo pa ako ng 2 kayamanan. Hindi ba kanina? Binigyan na kita ng lakas ng pananampalataya. Hindi ba iyon ang gantimpala sa paghahanap ng Snow Lotus? Ang gantimpala sa paghahanap ng Saoyang Sword ay wala sa mga ito. Ano pa ang gusto mo? Yung nagawa mong pumasok sa panaginip ko dati. Gusto ko yung paraan ng pagpasok sa panaginip. Dahil tinulungan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang paraan ng pagpasok sa panaginip. Pero dapat mong tandaan, hindi ito dapat gamitin ng basta-basta. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pakiusap, wag na sanang magpigil. Bakit hindi kami pinapayagang uminom ng tubig? Gusto naming uminom ng tubig. Ang poso ay para sa lahat. Hindi lang ito para sa inyong nayon. Gusto naming uminom ng tubig. Gusto naming kumain ng tubig. Ito ang aming tubig. Ito ang aming pagkain. Pagkain. 3 araw na akong hindi nakakain ng kahit isang patak ng tubig. May balon kayo sa nayon ng liulin. Bakit kami pa ang maghihirap sa kakulangan ng tubig? Gusto naming uminom ng tubig. Gusto naming uminom ng tubig. Kayong mga taong walang tahanan. Ito ang balon ng aming nayon. Walang sinuman sa inyo ang makakakuha ng tubig. Baka. Hindi tama ang sitwasyon. Tingnan mo ang mga palaboy na iyon. Hindi lang sila dumating para sa tubig. Ginoo, kailangan ba natin? Isara sila muna bago tayo mag-usap. Walang pagmamadali. Tingnan muna natin kung ano ang gusto nilang gawin. Marahil, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin. Ang mga tao sa Liulin Village ay nagnanais na angkinin ang pinagkukunan ng tubig. Walang daan para sa atin. Labanan natin sila. Hindi nila tayo bibigyan ng daan. Kukunin natin. Laban na, laban na, laban na. Kunin ang tubig, kunin ang tubig, kunin ang tubig. Tigil na lahat. Tubig ng ngayon ng liulin. Ito ay biyaya mula sa langit. Ako si Limo, natamo ko ang ganitong kapalaran. Hindi ako mananatiling walang ginagawa. Habang may sinuman na nauuhaw sa aking harapan. Maganda ang sinasabi. Bakit hindi tayo pinapayagang kumuha ng tubig? Gusto naming uminom ng tubig. Kung gusto ninyo ng tubig. Kung gusto ninyong mabuhay, ayos lang din. Pero simula ngayon, kayo ay papasok sa aking nayon, liulin. Sundin ang aking mga patakaran. Ituring akong pinakamataas. Ito ang inyong pasasalamat. Ang inyong pananampalataya ay magiging kapalit ng inyong mga yaman para sa buhay. Kung may ibang isip, o kung sino man ang magtatangkang labagin ang aking utos, ganito ang magiging kapalaran. Tara na. Tara. Mas marami ang tao, mas magulo ang pananampalataya. Ngunit ang napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya na ito, kung magagamit ko, ano ang aking ikabahala sa pag-unlad ng kapangyarihan? Ang pagprotekta sa kanila ay nagbibigay ng sustento sa akin. Ito ay isang napakamakatwirang kalakalan. Kung walang mga patakaran, lahat ay magtutulungan. Bubuhos ang balon, madudumi ang pinagkukunan ng tubig. Tayong lahat ay walang maiinom na tubig. Ang mga naunang patakaran ay nananatili. Ngunit kinakailangan ng detalye para maayos ang lahat. Ernew, dagdagan ang tao. Panatilihin ang kaayusan. Dalhin lahat ng mga ito pababa. Ihiwalay ang bantay. Hey! Tara na!
Tatang. Pakisuyo po kayo at si Yunyang. Pakibilang agad ang lahat ng mga lumikas. At erehistro bawat pamilya. Kailangan kong malaman kung ilan ang may paniniwala na maaari nating pamunuan. Matapos ang pagbilang, mahigit 300 dayuhang mga palaboy na lumampas sa populasyon ng aming nayon. Mabilis ang pagbaba ng antas ng tubig sa balon. Sa ganitong bilis, baka hindi ito tumagal ng 10 araw. Ang problema sa pagkain ay mas malala pa kapag naubos ang mga pagkain na ito. Anong kinakain ng napakaraming tao? Panalangin at determinasyon. Totoo at hindi pek. Sa bawat tao na taos pusong binabanggit ang aking pangalan. Ang aking kapangyarihan sa loob ay magiging mas makapangyarihan. Ang tubig at pagkain ay mga tanikala. At nag-udyok sa kanila. Paghampas ng pananampalataya. Sa tubig, mag-iisip ako ng paraan. Sa pagkain, pag-iisipan ko pa. Ang pangunahing bagay ngayon ay upang malaman ng daan-daang tao na narito. Sino ang makakapagkontrol sa kanilang kapalaran? Mabuti, may masama nang nangyari. Dinala ni Zhang Laokay ang mga tauhan niya. Naghila ng ilang malalaking karito ng walang lamang timba para makipag-agawan sa atin ng tubig. Sakto ang dating nila. Kailangan natin ng isang target para ipakita ang kapangyarihan. Para makita ng mga bagong dating kung sino ang boss. Limo. Marami nang dumating dito sa baryo. Na mga dayuhan. Mahalaga ang tubig dito. Kahit ang buong pamilya Zhang. Kailangan mabuhay. Hindi na kami maghihintay sa pila. Punuin ang mga timba na ito. At aalis na kami agad. Bakit? Nga, naghintay na kami ng matagal sa pila. Limo, matalino ka. Tulungan mo naman, para lahat masaya. Ginoong Zhang, ang patakaran ay patakaran. Gusto kong uminom ng tubig. Pumila ka sa likod. Walang hiya. Hindi tinatanggap ang alay, tinatanggap ang parusa. Sige, punuin natin ang mga bariles na yon. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang humarang. Matigas ang ulo. Ginoong Zhang. Ngayon. May lakas ka pang agawin ang tubig ko. Wala na, wala na. Santo, Lolo. Lolo Limo. Patawad, patawad. Ngayon. Dalhin mo ang tao mo. Agad kang umalis. Kapag lumapit ka muli sa aking balon, kukunin ko ang buhay mo. Alis, alis, alis. Umalis ka na agad. Bumangon na. Umalis na. Bilisan mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Biyaya at kapangyarihan. Tunay na ito ang daan ng pamamahala. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Mas lalo ngang naging puro. Kuya Biao, maghihintay lang ba talaga tayo dito? Uhaw na ang mga kasama natin. Kuya Biao, ayos din yung mga babaeng iyon. Lalo na yung hindi marunong magsalita. Tumahimik ka nga, wala kang kwenta. Sila ang tagtuyot sa itaas. Ikaw naman ang tagtuyot sa ibaba. Halos mamatay na sa gutom. Iniisip pa rin ang babae. Kuya Biao. Nasa kamay ni Limo ang pagkain at tubig. Maghihintay lang ba tayo ng ganito? Maghihintay. Kung maghihintay pa tayo ng ganito, hindi na tayo makakakain ng mainit na pagkain. Kung hindi mamamatay si Limo, tayo ay walang pag-asa. Panginoong Biao, ang ibig mong sabihin ay bukas habang nakapila tayo para kumuha ng tubig. Ito na ang pagkakataon. Ihanda ang mga kagamitan. Makinig sa utos ko. Simulan na. Target si Limo. At si Ernyu na nasa tabi niya. Kapag namatay sila, parang puno na natumba, nagkakahiwa-hiwalay na ang mga tao. Tubig, hahaha, akin na to. Hahaha. Kuya Biao. Sa tingin ko si Limo, medyo kakaiba siya. Walang kakaiba yan. Nagpapanggap lang siya na may kapangyarihan. Nagkukunwari lang siya. Kung tayong lahat sabay-sabay sumaksak, pati Diyos mamamatay. Kung makuha natin ang balon, may tubig na tayo. Bakit pa tayo matatakot na hindi natin makontrol? Itong mga tupa. Hahaha. Makikinig lang kay Kuya Biao. Gawin natin tong lakad. Talagang si Kuya Biao pa rin. May espesyal na kakayahan si Kuya Biao. Hindi magugutom ang mga kapatid. Walang magugutom taas at baba. Biao, ang galing mo. Hahaha. Maliit ang boses. Kung marinig ka ng iba, hindi ka na magugutom. Hindi kayo mamamatay sa gutom.
Aso, bata. Sigurado ka bang iyon ay isang mata lang na biyaw? Sigurado akong siya ang nag-iisang mata. Sige, naiintindihan ko na. Malaki ang naitulong mo. Uwi ka na. Tandaan, huwag ipagsabi. Opo. Sila. Nangahas silang sadyang manakit. Bata, agad silang hulihin. Naghahanap nga ako ng tamang pagkakataon para magpakita ng kapangyarihan. Sila na mismo ang nagdala sa sarili nila dito. Ayos lang, sa pagkakataong ito makikita ng lahat kung ano ang mangyayari sa mga rebelde. Magdagdag ng tao bukas. Panatilihin ang kaayusan sa tabi ng balon. Ngunit tandaan na huwag ipagsabi. Kung gusto nilang magpanggap, sasamahan natin sila hanggang sa dulo. Kung mangahas silang kumilos, ipapaalam ko sa kanila kung ano ang tunay na paghahanap ng kamatayan. Huwag mag-alala, kasama mo ako. Sisisikapin kong protektahan ka. Itong mga walang kwentang tao. Walang makakatakas. Walang makakatakas kahit isa. Salamat, salamat. Hoy, kayong dalawa. Kumilos na, patayin siya. Sadyang matigas ang ulo, nagdadala ng kapahamakan. Ang Diyos ay talagang, kaya pang himasok mula sa malayo. Napakaastig naman. Siyempre. Ang kapangyarihan ko ay napakalakas. Para sa inyo, mga maliit na tauhan. Hindi ba't madali lang yan? Sa aking teritoryo, gusto pa ninyong gumamit ng ganitong maruming paraan. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Ang mga taong ito ay may masamang intensyon. Nais maghasik ng kaguluhan. Karapat-dapat silang parusahan. Naku po, may patay na. Ang mga ginoo nitong ito. Iyan ang kapalaran ng mga rebelde. Ako si Limo ang nagbibigay sa inyo ng buhay. Ako rin ang maaaring bawiin ito. Sino ang sumusunod sa akin, ay magkakaroon ng tubig at proteksyon. Ngunit sino ang sumasalungat sa akin, ay tulad ng mabangis na hayop. Alam ko, natatakot kayo na maubusan ng tubig at pagkain. Ngunit ako, si Limo, ay nangangako dito. Susubukan kong panatilihin ang tubig. Maghahanap din ako ng paraan para sa pagkain. Basta't susundin ninyo ang aking mga alituntunin. Ihandog ninyo ang inyong katapatan. Nangangako ako. Baryo ng Liulin. May lugar kayo dito. Simula ngayon, lahat ng mananatili sa baryo, kailangang magparehistro. At hatiin ang tubig ayon sa aking patakaran. Kasabay nito, bubuo rin tayo ng pangkat para sa pagsasaka, ang pangangaso at paghahabi. Trabaho kapalit ng tulong. Basta magtrabaho ka lang. Makakatanggap ka ng dagdag na pagkain. Mga kasama, hindi lang tayo magpapatuloy sa buhay. Kailangan din nating gumawa ng paraan para mabuhay ng sarili natin. Tama ang sabi ng engkanto. Susundin natin ang sinabi ng engkanto. Matalino ang engkanto. Ginoong Zhang, sili mo na bata. Ngayon ay ang hari ng bayan ng Liulin. Hindi lang niya sinira ang magandang plano ko. At saka ngayon, isang tawag lang niya, lahat sumusunod. Kung hindi natin aalisin ang taong ito, sa nayon ng Liulin, wala nang lugar ang pamilya Zhang dito. Yung mga pakunwaring mahika niya. Kayang lokohin ang mga mangmang, pero hindi niya ako maluloko. May nakuha akong balita. Naghahanap siya ngayon ng mga piraso ng espada. Mukhang isang kayamanan. Kayamanan. Kahit na matagpuan niya ito. Hindi naman sigurado na mabubuhay siya para dito. Ginoong Tiger, may plano ako. Napansin niyo ba? Si Lixianren ay medyo kakaiba lately. Ano bang narinig mo? Sabi ng misis ko, sinasabi na si Xianren itong mga araw. Palaging pumupunta sa hilagang bahagi ng nayon, na kahit mga multo ay ayaw pumunta. Nagtutungo siya sa mga liblib na bundok, naghintay ng napakatagal. Parang may tinatago, parang nawalan ng kaluluwa. Hindi ba? Ang asawa ng pinsan ko. Nagaduty kagabi. Nakita niya mismo ang ating tagapagligtas, kasama ang batang babae na Pipi. 10 oras ng gabi nasa bundok siya, nagkakapa-kapa doon. Parang may hinahanap na kung ano. Naghahanap ng bagay. Sa ganitong sitwasyon, hindi na lang maghanap ng paraan para makakuha ng tubig o ulan. Kung ano-ano pa ang hinahanap, mas mahalaga pa kaysa sa buhay naming lahat. Mas mahalaga pa. Tama. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Siguradong may dahilan ang immortal. Kung hindi dahil sa kanya noon, lalabas ba ang tubig sa balon? Sinasabi mo yung tubig sa balon. Noong una, lumabas na tayo. Pero ngayon, bumaba na ang bilang araw-araw. Noong una, swerte lang ba talaga? Mahirap sabihin kung nagkataon lang. Sino bang nagsabi na hindi?
Sinasabi nilang humihingi tayo ng ulan. Ilang araw na ang nakalipas mula noon. Walang kahit isang patak ng ulan na bumagsak. Pinapagawa lang kami dito ng mabigat na trabaho para linisin ang lupa. Tingnan mo itong lupa. Kasing tigas ng bakal. Pagdating ng panahon, ano bang aanihin niya? Huwag sana isang araw. Talagang may nahanap na mahalagang kayamanan. Umalis na siya na may dala sa bulsa. Sa oras na iyon, hindi pa tayo mamamatay sa uhaw. O magugutom dito. Hindi naman siguro. Hindi siya ganong klase ng tao. Why, Per? Kilalang mukha, pero di kilala ang loob. Ngayon, lahat posible na. Isa lang siyang dayo. Bakit siya mabait sa atin ng ganito? Sa tingin ko, kaduda-duda. Anong gagawin natin? Iniwan niya tayo dito. Hindi ba't magiging magulo na naman ito? Siyempre, tayo ay mga banyaga. Pagdating ng panahon, tayo ang tiyak na malulugi. Kailangan nating maghanda ng maaga. Kailangan talagang maghanda ng maaga. Nga. Ay, sinasabi ko lang sa'yo. Ganito. Narinig niyo ba? Kamakailan lang. Medyo kakaiba si Lixianren. Anong nangyari? Narinig ko kamakailan. Lagi siyang tumatakbo sa mga liblib na lugar ng hilagang bundok. Tutu. Narinig ko na naghahanap daw siya ng kayamanan doon. Kapag nahanap niya ang kayamanan, tiyak na tatakbo siyang mag-isa. Hindi kaya. Gusto lang niya tayong iwan dito. Para magpagod na parang tanga. Mga anak ng pating, anong mga kalokohan ang pinagsasabi niyo? Naglalakas loob kayong mangbuli. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Ngayon, kailangan kitang paluin hanggang sa maghanap ka ng ngipin. Para malaman mo kung ilang mata meron si Lord Ma. Ay naku, nanakit siya. Mga tao sa bayan ng Liulin. Gusto nilang patayin para takpan ang kaso. Hindi ba ako nagkamali? Mga tao sa bayan ng Liulin. May tinatago talaga sa puso. Ernyu, tigilan mo. Bitawan mo. Hindi mapipigilan ng karahasan ang chismis. Ang magagawa lang nito ay masaktan ang mga mahal sa buhay. At mapabilis ang galit ng mga kaaway. Ginoo. Itong walang kwentang bagay. Kalokohan, sabi. Sabihin mo sa sarili mo. Nahanap mo na ang yaman, gusto mong tumakas. Sino ang makakatagal niyan? Ang malinis ay magpapakatino. Ang marumi ay magpapakatanga. Hindi mapipigilan ang mga salita ng lahat. Kaya magpapatuloy lang tayo. Ang dapat nating gawin ay panatilihing ganoon lang. Hayaan ang mga katotohanan ang magsalita. Mas epektibo ito kaysa sa 10,000 suntok. Alam mo ba? Hey! Alam kong kinakabahan kayo. Takot sa kakulangan ng tubig at pagkain. Ako si Limo, sasabihin ko ito sa huli. Sama-sama tayong mabuhay o mamatay. Naghahanap ng solusyon sa tagtuyot. Wala akong tigil kahit isang saglit. Pakiusap pagkatiwalaan niyo ako muli. Okay ba? CJ. Tama lang iyon. Ang paghahanap ng mga piraso. Dapat gawin ng palihim. Kailangan munang panatilihin ang kaayusan. Ay! Tagapagligtas. Ilang araw na rin nating hinahanap ito. Walang kahit na isang piraso ng makapal na bakal. Na makita. Sabi ng prinsipe ng Dragon King na mayaman. Nasa dito talaga. Sa lugar na walang kahit na isang ibon na dumaan. Sa lugar na nararamdaman ng buto ng dragon. Malamang nasa paligid lang ito. Hindi siguro magkakamali. Maghanap pa tayo. Malamang hindi rin ito mukhang espesyal. Ay, mag-ingat ka. Itong pendant mo. Matagal lang nakuha ni Lolo ito. Sa tabi ng ilog. Isang matibay na piraso. Mukhang kakaiba ang hugis. Kaya dahan-dahan itong ginawang. Munting palawit na ito. Ipinapasuot sa akin para sa kaligtasan. Maaaring ang palawit na ito ay bahagi mismo ng piraso. O kaya iisa ang pinagmulan nito at ng piraso. Kaya nakakaramdam sila sa isa't isa. Yun yang. Dalhin mo ako agad sa tabi ng ilog. Baka nandoon pa ang totoong piraso sa tabi ng ilog. Tagapagligtas. Ang ilog na ito ay naging tuyong kanal na. Ito, kahit may nakatagong yaman dito noon. Dapat lumitaw na iyon noon pa. Nalibot na namin lahat dito. Walang kahit anong kaaya-ayang kalawang. Enyu, huwag kang magmadali. Dahil ang pendant ni Yun Yang ay may kaugnayan dito. Maaaring ang mga piraso na ito ay hindi nakalantad sa labas. Maaaring nakatago ito sa putik o naipit sa mga bitak ng bato. Maghahanap pa tayo ng mas maingat. Ako na ang maghahanap ng mas maingat. Yun Yang, magandang makiramdam ka rin ng maayos.
Ginoo. Tingnan mo. Maliban sa putik, puro putik din. Matagal na ang mga taon na lumipas. Baka nalunod na ang baby. O kaya, nakuha na ito ng may matalim na mata. Posible nga iyon. Pwede ba? Maling direksyon tayo. Sabi ng Dragon King na nasa baryo. Hindi niya sinabi na nasa ilog. Hindi ba tayo? Dapat magpalit ng lugar para mag-isip. Yun yang, mag-isip ka ng mabuti. Ano ang sinabi sa iyo ni Lolo? O kaya naman? Saan niya karaniwang inilalagay ang mga kakaibang bagay na napulot niya? Saan ba niya karaniwang inilalagay ang mga kakaiba at nakakatawang bagay na napupulot niya? Tama si Ernyu. Maaaring dito lang talaga tayo limitado. Dahil ang palawit na ito ang nagsilbing simula. Pero baka wala na sa dati ang mga piraso. Ganito na lang, yun yang. Umuwi ka muna at tanungin si ama. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Tayo lang dalawa dito, maghukay tayo ng maayos. Ginoo, Ginoo. Dali, sumama ka sa akin. May sakit ang lahat sa nayon. Ah, ano? Tara na. Doggy, Doggy. Gumising ka na. Doggy. Kakaunti lang ng tubig kanina. May kukuha na naman ba ng tao? Gumising ka na. Mga kababayan. Nagkasala tayo. Sa loob ng ilang dekada ng ating nayon na liulin. Kailan tayo nakaranas ng ganitong sakuna? Simula nang may ilang mga taong hindi kilala ang dumating sa ating nayon. Una ay nagdulot sila ng tubig. Ngayon naman ay nagdulot sila ng salot. Sa tingin ko, ay naabala ang daloy ng lupa. Kaya dumating ang malas na bituin. Tama, sili mo ang malas na bituin. Palayasin siya. Palayasin. Palayasin ang malas na bituin. Paalisin ang malas. Paalisin ang malas. Anong sigaw mo? Gago kang hayop. Hindi marunong magpasalamat na tao. Ernyu. Tama. Ako nga ang malas. Tama na. Ako ang masamang bituin. Anong magagawa mo sa akin? Makinig kayong lahat. Dito. Ako si Limo, ako ang batas. Sumunod kayo sa akin. Sasamahan ko kayo. Mga naninira sa akin. Pinaalis ko sila. Akala nyo ito ay salot. Sa totoo lang para sa akin. Ito ay ilang masamang espiritu na walang halaga. Madali lang itong malutas. Kasinungalingan. Tingnan nyo mga kaibigan. Tingnan nyo lahat. Dumating ba si Limo para tulungan tayo? Siyempre, isa siyang tirano. Zhang Yuanwei, ilang beses mo nang pinagsikapan na maghasik ng alitan. Nagpapakalat ka ng mga chismis. Akala mo ba si Limo ay hindi kayang patayin ka? Ano ba ang gusto mo? Tingnan nyo lahat ito. Alam ni Limo na siya ang mali, kaya gusto pa niyang patayin para itago ang katotohanan. Halika rito. Patawarin mo kami, Ginoo. Gulo ang puso ng tao. Ito ang kanyang kasalanan. Naghasik ng kaguluhan sa gitna ng sakuna. Sinamantala ang sakuna para maghasik ng kaguluhan. Ikalawang kasalanan. Siniraan ang aking mabuting pangalan. Ikatlong kasalanan. Tatlong kasalanan, tatlong parusa. Tatlong kasalanan, sabay na parusa. Dapat patawan ng kamatayan. Ginoong Zhang, Ginoong Zhang. Lahat ba ay malinaw na? Sundin mo ako, mabubuhay ka. Laban sa akin, ikaw ay mamamatay. Kung may magpapakalat pa ng maling salita, at may masamang intensyon, gaya ng halimaw na ito. Mawalang galang, patawarin mo kami, Ginoo ng mga Diyos. Lahat ay gawa ni Zhang Yuanwei. Hindi na kami mangahas muli. Mahal na Diyos, patawarin mo kami. Hindi na kami mangahas, hindi na kami mangahas. May mga tao pa ring naniniwala na ako ay malas. Gusto niyo ba akong paalisin? Wala. Karapat dapat talaga siya. Huwag kang magalit, Ginoo. Kami, nangakong mamamatay na susunod sa iyo, Ginoo. Walang ibang isip. Nangakong mamamatay na susunod sa iyo, Ginoo. Sige na, bumangon na kayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay upang alisin ang masamang espiritu, upang gamutin ang mga may sakit. Ernyu, ayon sa aking mga naunang utos, agad na ipatupad, ay isang Diyos. Napakalakas ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang krisis ng masamang espiritu, marahil ito na ang pagkakataon para sa aking pagsasanay. Isa pang pagkakataon. Kapatid na Dragon. Kapatid na Dragon, ang nayon ay puno ng masamang espiritu. Ang mga taga nayon ay nagkakasakit. Ito ay hindi karaniwang salot. Naramdaman ko na ito ay hindi isang kalamidad mula sa langit, kundi ito ay isang sakuna ng tao. Sa katotohanan, ito ay isang sakuna ng mga demonyo. Ibinalik ko ang aking lakas, na nagdulot ng pagtagas ng aking presensya, na humatak sa mga bangkay na nabuo mula sa dumi sa ilalim ng lupa. Nakatago ito sa malapit na yungib, na nagkalat ng laso ng mga bangkay. Naging salot. Ako'y nakakadena, hindi makapunta ng personal para puksain. Saan man, pupuntahan ko at aayusin. 3 li sa timog silangan, yung yungib na natatakpan ng tuyong baging.
Mag-ingat kahit walang isip ang mga patay na manananggal. Ngunit napakalakas ng lakas. Napakalakas ng laso ng bangkay. Sa gitna nito ay may isang kumpol ng madilim na esensya. Para sa iyo. Ito ay isang malaking tulong sa pagpapalakas ng iyong kapangyarihan. Ay naging ganito kapuro. Ang kapangyarihan ko ay biglang lumalakas. Yun yang, tingnan mo. Ayos na, talagang ayos na. Gumising na si Gaudan. Ang engkanto ay dumating na. Mga Ginoo, may magandang balita ako sa inyo. Nawala na ang masamang pinagmulan. Salamat, engkanto. Salamat, engkanto. Gumaling na ang mga may sakit sa baryo. Ngunit mga Ginoo, kahit na natanggal ang masamang pinagmulan, ang may sakit ay kailangang ma-isolate ng 3 araw. Ito ay para sa pag-iingat. Si Ernyo ang mag-organisa ng mga tao. Ayon sa sinabi ko kanina, magsuot ng maskara, magwisik ng apog, pamamahala ng pagkakahiwalay. Si Xianren, narinig ba ninyo ang sinabi ni Xianren? Malawak ang kapangyarihan ni Xianren. Iniligtas niya tayong lahat. Kung may magtatangkang magdoble ang loob. Ako si Ernyo. Ako ang unang tututol. Salamat po, mahal na tagapagligtas, sa inyong pagligtas sa amin. Bagaman delikado ang sumpa ng mga patay na manika, nakatulong ito para lumakas ang aking kapangyarihan, at maging matatag ang aking pananampalataya. Ang problema na dulot ng pagbawi ni Kuulong na kuya. Marahil, ay isang pagkakataon din para sa mabilis kong pag-unlad. Sa wakas, nalutas na ang krisis na ito. Susunod. Kailangan nating ituon ang lahat ng ating lakas para mahanap ang mga piraso ng espadang saoyang. Naghihintay pa rin ang butong dragon ng tunay na kalayaan at ang pag-asa na tuluyang matapos ang tagtuyot. Ay maaaring naroon din. Ayun. Kwarto ito ni Lolo. Dito ang kainan. Dito iyon. Nararamdaman ko ang presensya. Nandito ang pinagmulan. Hayaan mong makita ko ang tunay mong anyo. Bukas. Nakita ko na. Talagang natagpuan na. Ang piraso ng saoyang sword. Hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala na. Nandyan lang pala sa kusina ng bahay nyo. Ang talino ay tila kawalang kakayahan. Ang mga banal na bagay ay nagkukubli. Sino ang mag-aakala na ang susi sa pagliligtas ay matagal nang nakatago sa kusina ninyo ng napakaraming taon? Kahit na nahanap na ang piraso ng espada ng saoyang. Pero mahirap basahin ang puso ng tao. At saka, hindi naman natin pwedeng patayin silang lahat. Kailangan kong mag-isip ng isang perpektong plano para makuha ang mga piraso. At mapatahimik ang lahat. Ernyo, yun yang. Ang batong ito ay ang ugat na solusyon upang malutas ang tagtuyot. Ngunit mahirap basahin ang puso ng tao. Hindi ko rin pwedeng laging gamitin ang dahas para mapasunod ang mga tao. Pero, mayroon akong plano na pwedeng patahimikin ang lahat. Ngunit, kailangan ko ang tulong inyo. Halika. Kayo. At saka, pagkatapos kayo, sa huli ay naging itong Diyos na tumatawag sa atin. Pumunta dito ay dahil sa hindi natigil na alon. Isang alon na muling bumangon. Dahil sa anong pangyayari. Ang ating na yon. Talagang walang magandang araw. Mga kababayan, tumahimik muna. Mga kababayan, tumahimik muna. Kagabi, pinagmasdan ko ang kalangitan. Nararamdaman ko na sa kanlurang bahagi ng nayon, sa tambak ng mga bato. May kakaibang bagay na nananatili roon. Nagbabara sa daloy ng lupa. Baradong ugat ng lupa. Ang bagay na ito, hindi lang nakakaapekto sa espiritual na enerhiya ng aming tubig sa nayon. Mas posible pa, na ito ang ugat ng paglaganap ng sakit nitong mga araw. Bunto ng bato. Hindi ba't iyon ay isang abandonadong lupa lang? Paano naman makakaapekto iyon sa tubig? Pinalalala pa ang sakit ng lahat. Maniwala ka na lang sa mga diwata. Sabi ng diwata, siguradong may katwiran. Hindi ba't ganito rin noong naghahanap tayo ng tubig? Mga kasama, mahalaga ang usaping ito. Nakaapekto ito sa kapakanan ng aming dayo ng liulin. Mas malamang na ito ay tungkol sa atin.
Kung makakamit ba natin ang ganap na komunikasyon sa langit at lupa? Humihingi ng ulan. Kaya, nagpasya ako. Na ngayong gabi sa bunto ng mga bato, ay magtatag ng altar at magsagawa ng ritual. Tanggalin ang bagay na bumabara sa ugat ng lupa. Sa oras na iyon, kakailanganin pa rin natin ang lahat, na taos pusong magpatunay. Kapag nagkaisa ang ating paniniwala, doon lang tayo magtatagumpay. Kaya ba talaga ito? Naniniwala ako sa mga immortal. Ano ang sabi ng matanda? Ako si Ernyu, at ang mga kapatid sa grupo ng tagapagtanggol ng tubig. Unang sumusuporta. Mga kababayan, si Limo ang binata. Ilang beses na kaming iniligtas sa panganib. Sigurado akong hindi siya magkakamali ngayon. Ako po'y taimtim na nakikiusap sa inyong lahat. Napagkatiwalaan siyang muli. Maniwala tayo sa immortal. Langit ay malinaw, lupa'y banal. Ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihan ng mga Diyos. Sirain ang kasinungalingan, ilantad ang katotohanan. Ipakita ang anyo ng kakaibang bagay. Langit ay malinaw, lupa'y banal, ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihan ng mga Diyos. Pagbunyag ng katotohanan, pagpapakita ng kakaibang nilalang. Agad-agad ayon sa utos. Tingnan mo ang usok ng insenso. Nagpakita ang Diyos. Bukas ang ugat ng lupa, lumitaw ang mahiwagang bagay. Utos. Totoong may lumitaw. Ito, hindi ba ito isang karaniwang bato? Ano ang alam mo? Sabi ng matanda, ito ay isang espiritual na bagay. Iyon ay tingnan ninyong lahat. Ang bagay na ito ay nakakaapekto sa daloy ng lupa sa aming nayon. Ito ang pinagmulan ng aming pinagkukunan ng tubig. Ito ay isang mga sinaunang labi na naiwan. Piraso ng banal na bagay na naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Ngayon, gagamitin ko ang aking banal na kapangyarihan upang linisin ito. Ito. Siyang tiyak na makakatulong sa akin na mas mahusay na makipag-ugnayan sa mundo. Nanalangin para sa ulan. Mahal na Diyos, makapangyarihan. Salamat, mahal na Diyos, sa pagtanggal ng panganib para sa mga tao. Nanalangin ako na sana'y maagang dumating ang ulan. Mahal na Diyos, makapangyarihan. Sana'y mapawi na ang tag-ulan para kay Quengong. Kapatid na long, kapatid na long. Tama, ito na yun. Purong-puro na piraso ng sahoyang sword. Pinakamataas na init, pinakamatibay. Durugin ang masasamang espiritu. Ang galing, Limo. Tunay kang hindi ako binigo. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Kapatid Long, ano ang susunod nating gagawin? Pagkalipas ng 3 araw, ay gabi ng kabilugan ng buwan. Sa oras na iyon, ang enerhiya ng dilim sa mundo ay aabot sa rurok nito, na magiging laban sa pinakamalakas at matatag na kadena ng hanba. May tiyak na epekto ng pagpigil. Iyon ang ating pinakamaganda. At maaaring ito na ang tanging pagkakataon. Ang kailangan mong gawin ay sa gabi ng kabilugan ng buwan. Sa pinakamatinding sandali ng dilim. Hawakan ang piraso upang ilabas ang iyong lakas. Kahit anong kapangyarihan ng pagkontrol sa tubig o ang orihinal na lakas ng dragon na ibinigay ko sa iyo, ay walang pag-aalinlangan na ipapasok dito. At pagkatapos ay gagabayan ang mga piraso upang maging matinding talim ng espada, napuputol sa puso ng kadena. Selyo ng pagkakabuhol ng dragon. Walang problema. Sa tingin ko ngayon, puno ng lakas ang buong katawan ko. Tandaan mo, may isang pagkakataon lang. Sa sandaling masira ang simbolo. Ang lakas ng tagtuyot ay tiyak na magpapakita ng matinding pagbawi. Lubhang mapanganib. Talaga bang handa ka na? Kailangan kong gawin ang ganitong panganib para sa akin. Kapatid na dragon, sobra na ang pagpapahalaga mo dyan. Ito, hindi lang para makaligtas ka, kundi para kay Yunyang, para kay Lolo, para kay Ernyu, para sa lahat ng nagtitiwala sa akin sa Liulin Village. Para rin ito, sa gitna ng matinding tagtuyot na ito, ngayong napakarami, na mga taong naghihirap at nagsusumikap. Ang tagtuyot na ito, ay panahon na para matapos. Ano na naman ang nangyari ngayon? Hindi ko alam. Sino-sino ang pinatawag ng ganito karami? Anong balak nilang gawin? Hindi ko alam. Baka mas maganda kung pumunta muna tayo tingnan. Tinawag tayo dito ng mga Diyos. Mga kababayan, magpahinga muna tayo. Sa mga nakaraang araw, sama-sama tayong humarap sa salot. Tinanggal ang mga salot sa nayon. Ngunit sa ating itaas, nariyan pa rin ang nag-aapoy na araw. Sa ating mga paa, nariyan pa rin ang pagnanais ng ulan. Ano ba ito? Ano ba talaga ito? Ang bagay na ito ay isang sinaunang banal na bagay. Isang piraso ng espada ng Saoyang. Nakipag-ugnayan ako sa diwata ng mga bulaklak na nagbabantay dito at nalaman na kailangan gamitin ang kapangyarihan ng bagay na ito. Kasabay ng kapangyarihan ng dragon na Diyos. Maaaring masira ng paraan ang tanikala ng tagtuyot. Talagang para sa ating lupa, na muling magdadala ng buhay.
Talaga bang napakakaiba nito? Totoo ba? Sa isang piraso lang ng sirang bato. Diyos ng Dragon. Talaga bang makakapag-usap ang mga Diyos sa Diyos ng Dragon? Ito. Ang itim na batong ito. Talaga bang may ganitong kapangyarihan? Hindi ito basta-basta. Kailangan itong gamitin ang lakas ng langit at lupa. Napakapanganib. Ang tamang panahon ay sa loob ng 3 araw. Gabi ng puno ng buwan. Gabi sa hardin ng buwan. Pwede ba ito? Hindi ko pa naririnig yan. Pwede ba? Maganda. Sa tamang panahon, ako ay naroon sa kanluran ng ngayon sa lugar na walang ulan. Pagsisimula ng ritual. Pag-akit ng kapangyarihan ng pira-pirasong espada ng Diyos. Tulong para makalaya ang dragon na Diyos. Panalangin para sa biyayang ulan. At ang totoo ba tungkol sa banal na dragon? Ganito pala ang nangyayari. Totoo ba ito? Sa tingin ko. Mahal na engkanto. Mahal na engkanto. Hindi ko po kayo hindi pinaniniwalaan. Ngunit ang dragon na ito ay nakakulong na ng ilang daang taon. Puno ng sama ng loob sa kanyang katawan. Kapag siya ay nakalaya at hindi makontrol, paano kami mga mortal ay makatatanggol? Di ba? Kakatapos lang ang tagtuyot, papasok na naman ang panganib ng dragon. Dragon yun. Nga. Ayon sa alamat, kayang magpabaligtad ng dagat ng dragon. Kung hindi ito makinig sa iyo, Ginoo, hindi ba't magdaranas ang ating nayon? Ginoo, may tiwala ka ba na maririnig ka ng Dragon God? Wala bang iba na mas maaasahang paraan? Masyadong delikado ito. Mabubuhay pa ba ang ating nayon? Mga kababayan, ang inyong mga alalahanin, may mga pagdududa rin ako. Ako si Limo dito. Maaari kong tiyakin sa lahat ang 2 bagay. Una, ang bagay na ito, hindi lamang susi sa pagwawasak ng mga tanikala. Ito rin ay may malaking kahulugan para sa Dragon God. Mas higit pa sa, napakalaking banta at kapangyarihan ng pagkakabihag, ay ang kalaban ng lahat ng masamang puwersa ng dragon. Pangalawa, at ito ang pinakamahalagang punto, bago nito mapawi ang mga tanikala. Ako ay tiyak na makikipagkontrata sa Diyos ng Dragon. Kailangan nitong manumpa kasama ang kaluluwa ng dragon. Pagkatapos nitong makawala, pagkatapos nitong lumaya sa grupo, tiyak na susunod ito sa akin. Makinig sa aking utos. Magpapatuloy na bantayan ang aming bayan ng puno ng willow. At ang mga nilalang sa paligid, dapat lang magdala ng ulan at ulap, at magbigay ng biyaya sa lugar. Hindi kailanman magdudulot ng kapahamakan. Kung hindi ito sumagot, mas pipiliin kong humanap ng ibang paraan para umulan. Hindi ko aalisin ang tanikala na ito. Hindi ko rin hahayaan ang mga ito, na maaaring makapinsala. Sa kaligtasan ng lahat, Diyos ng Dragon. Sasagot ba ang Diyos ng Dragon? Ganun nga. Pumayag ba ang Diyos ng Dragon? Pinahirapan siya ng kadena ng tagtuyot ng 300 taon. Ang kanyang pagnanasa para sa kalayaan. Higit pa sa inaakala natin. Ngunit kung para sa tunay na kalayaan, at hindi para malugmok sa mapaminsalang daan ng demonyo, naniniwala ako, gagawa ito ng matalinong pagpili. Higit pa rito. Malinaw sa kanya. Ang mga kahihinatnan ng paglabag sa panata, hindi niya kayang tiisin iyon. Naniniwala ako sa mga engkanto. Sabi ng engkanto kaya niyang kontrolin. Kaya tiyak na makokontrol niya. Maingat ang pag-iisip ng isang immortal. Ako'y humahanga. Sa ganitong paraan, maaari na kaming maging payapa. Naniniwala rin ako sa immortal. Sabi niya, ano ang gagawin? Gagawin natin iyon. Tama. Lahat tayo naniniwala. Naniniwala tayo sa mga santo. Pero ang pagbubukas ng altar at paggawa ng ritual, kailangan kong ubusin ang aking lakas ng loob. Mas lalo na ang ganap na katahimikan. Anumang ingay mula sa labas, maaaring magdulot ng kabiguan sa aking gawain. O kaya ay magdulot ng balik na mas malala. Pagdating ng oras, ang magiging resulta ay di masukat. Kaya, nagtatakda ako ng pagbabawal. Sa gabi ng 3 araw, kapag nasa gitna na ang buwan, kailangan ko ang lahat ng tao sa bayan. Lahat ng lalaki, babae, matanda at bata. Manatili kayong lahat sa loob ng bahay. Mahigpit na isara ang mga pinto at bintana. Patayin ang mga ilaw. Huwag lumabas. Huwag magmasid. At huwag gumawa ng anumang malalakas na ingay. Hanggang sa sumikat ang araw kinabukasan. Ang dami palang patakaran. Talagang napakadelikado nito. Ernyu, Shaimeng. Nasaksiyan rin. Ernyu, Shaimeng. Nasaksiyan rin. Sa ilalim ng inyong pamumuno, ang pangkat ng mga gwardya. At ang mga kabataan ng pangangaso. Sa paligid ng nayon. Partikular sa daan patungo sa tuyong hukay sa kanlurang bahagi ng nayon. Maglagay ng mga hadlang at bantayan. Walang sinuman ang papayagang lumapit. Nang walang utos ko. Sa loob ng 10 milya. Kung may magtatanong ng labis, ay depende sa sitwasyon. Maaaring gamitin ang lahat ng paraan. Hindi alintana ang buhay o kamatayan. Magtiwala ka, Ginoo. Sino man ang maglapit. Ako si Ernyu. Ako ang unang hugot ng kanyang ulo. Kami ay nangangako na ipagtatanggol ka hanggang kamatayan. Hindi namin hahayaan na may mangistorbo sa seremonya. Ginoo at ginang. Kaayusan sa baryo. Lalo na ang pag-alalay sa mga bata, matatanda at mahihina. Pakisuyo na po. Siguraduhin ninyo na bawat tahanan ay malinaw sa utos na ito at mahigpit na susundin. Sili mo ang kabataan. Hindi, Ginoo. Huwag kayong mag-alala hanggat nandito pa ang matandang buto kong ito. Tiyak na hindi ako magpapahintulot na magkaroon ng gulo sa baryo.
Ako. Ay tiyak. Gawin mo. Maghintay ka. Matagumpay. Bumalik ka. Mga kababayan, ang gawaing ito ay may kinalaman sa ating buhay at kamatayan. Mas mahalaga pa nga, sa kinabukasan ng ating lupa, nasa isang hakbang ang tagumpay o pagkatalo. Ako si Limo dito ngayon. Taos puso akong humihiling sa inyo, mga kababayan. Natulungan ninyo ako. Natulungan din ang inyong sarili. Magtulungan tayo ng buong puso upang maibalik sa lupaing ito ang maliwanag at maayos na kalangitan at ang biyayang ulan. Tumulong sa Diyos-Diyosan para makamit ang isang maliwanag na kalawakan. Bumuhos ang malakas na ulan ng biyaya. Walang sinuman ang papayagang lumabas. Tumulong sa Diyos-Diyosan, tumulong sa Diyos-Diyosan. Tumulong sa Diyos-Diyosan, tumulong sa Diyos-Diyosan. Sa ganitong oras ng gabi, bakit ka nagdadala ng sulo? Kumusta na? Anong ginagawa mo? Umalis ka na agad. Isara mo ang pinto. Walang sinuman ang lumabas. Sige, sige, umalis na kayo agad. Umalis na rin kayo. Isara ang pinto, huwag lumabas. CJ. Dito tayo. Malapit na ang oras ni Limo. Tandaan mo. Ibigay mo ang lahat ng lakas mo. Nang walang pag-aalinlangan. Tumutok sa sentro ng simbolo. Ang kapangyarihan ng hanba ay babalik sa iyo. Hindi ito biro. Naiintindihan. Ngayon na. Malapit na ang oras ni Limo. Ano pa ang hinihintay mo? Kumilos ka na. Limo, kumilos ka na. Kapatid Long, tutulungan kitang makalabas. Iyan ang aking pangako. Tiyak nakikilos ako. Ngunit bago iyon, may isang bagay na kailangan mong tanggapin. Ano iyon, sabihin mo na. Pagkatapos mong makalabas, kailangan kita. Sa pamamagitan ng pinagmulan ng espiritu ng dragon, nangakong, sumunod sa akin, makinig sa aking utos. Mula ngayon, iingatan ang nayon ng liulin. At ang mga naninirahan sa paligid, magpadala ng ulap at ulan. Magdulot ng kabutihan sa isang lugar. Huwag magpadalos-dalos sa pagpatay o kasamaan. Hindi dapat magdala ng kapahamakan sa mundo. Handa ka ba? Ano, langgam? Naglalakas loob kang ipasuko ako sa iyo. Ano bang klaseng nilalang ka? Noong ako'y naghari sa langit at lupa. Ang mga ninuno mo ay hindi pa ipinapanganak. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Kapatid na dragon, huwag mong kalimutan, sino ang nakulong dito ng 300 taon? Naghahangad ng buhay ngunit hindi makalabas. Naghahangad ng kamatayan ngunit hindi makuha. Huwag mo ring kalimutan. Sino ang nagbigay sa iyo ng malinis na tubig at sariwang isda? Upang matulungan kang makabawi ng lakas. Huwag mong kalimutan. Kung wala ang pirasong ito, hindi mo pa alam kung hanggang kailan ka magiging nakulong. Marahil, hanggang ang kaluluwa mo'y mawala. Kapatid na dragon, hindi ko layunin na gawing alipin ka. Nais ko lamang ng isang pangako. Isang pangako. Para sa mga taga-baryo na nagtitiwala sa akin. At para rin sa lupang ito, na hindi na muling magdurusa. Sumunod ka sa akin. Pakinggan mo ang aking utos. At makakamtan mo ang tunay na posisyon ng Diyos. Maaari mo ring makamit ang pagsamba ng mga tao. Mas mabuti kaysa mamatay dito bilang buto. Paano pipiliin? Nasa isip mo lang iyan. Ano? Sige, pumayag na ako. Sa pamamagitan ng aking kaluluwa ng dragon, ako ay nanunumpa. Pagkatapos makalaya, ako ay maglilingkod kay Limo. Susunod sa kanyang mga utos, magpapanatili ng proteksyon sa bayan ng Liulin, at sa mga nilalang sa paligid nito, gagawa ng kabutihan at mag-ipon ng biyaya, hindi kailanman gagawa ng kasamaan. Kung labagin ang panatang ito, ang kaluluwa ng dragon ay magwawakas, at hindi na muling mabubuhay magpakailanman. Dragon, ngayong ikaw ay nangako na. Ako si Limo ay nangangako rin dito. Tiyak na ituturing kitang kaalyado sa labanan. Hindi kita bibigyan. Ngayon, magsimula na tayo. Umuulan. Sa wakas, umuulan na. Umuulan. Bumaba ang biyayang ulan, umuulan na. Umuulan.
Maraming salamat, Limo. Maraming salamat, Limo. Maraming salamat, Limo. Nawasak na ang kadena ng tagtuyot. Nawala na ang pinagmula ng tagtuyot dito. Ngunit ang aking kaluluwa ng dragon ay labis na nasugatan. Kailangan kong agad na pumasok sa malalim na pagtulog. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako magising. Ingatan mo ang piraso ng espada ng Saoyang. Tinanggap ka na nito. O maaaring may iba pang dahilan. Ang lupang ito ay may mahabang landas pang tatahakin. Naway gabayan mo ng mabuti, at alagaan mo rin ang batang babae na iyon. Ang ating kasunduan ay tatak sa kaluluwa. Sa araw ng aking pagbabalik, ay panahon ng pagtupad sa kasunduan ng pagsunod. Ang balon ay nagbabantay sa mundong ito. Mahalaga, seryoso. Sa wakas, nagising ka na. Tingnan mo. Tingnan mo ang isda natin. Talagang marami tayong nahuli. Tingnan mo ang lupain na ito. Pagdating ng panahon, tataniman natin lahat ito. Sa susunod na taon, maaari na tayong mag-ani. Pagdating ng panahon, bibili pa tayo ng ilang baka. At maaari na tayong magbukas ng bagong bukirin. Paglalakbay. Tila nagsisimula pa lamang. Ang mundong ito ay mas malawak at mas kamangha-mangha kaysa sa aking inakala. Marami pang mga hindi alam na naghihintay na matuklasan at ang taong ito sa tabi ko